po yung ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, ikaw ay hindi na rin naka-wheelchair na po, then ano, yung anytime pwedeng mag-miracle ang Panginoon sa buhay mo, malay mo, kinabukasan, oy, naglalakad na si Camille. Kasi nga, ano, yung, pag ngayon ay, tanggapin mo ulit si Lord as your Lord and Savior, tagapagligtas. Kasi sabi nga niya sa, ano, sa book of Revelation, ang hindi nakasulat sa kanyang book of life ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Alam mo ba yung dagat-dagatang apoy? Yung mapasok ka nga lang, Mili, ang sobrang init, no? Ngayon daw sa Pilipinas sobrang init, 'di ba? Tapos paano kung sa impyerno ka itatapon na lang? Tapos sa huli na ang pagsisisi, wala ka nang escape kahit magpakaawa ka na ni Lord doon. Ala, sabi ko, ngayon talaga yung time, there is a chance to repent. Kasi sabi niya, may time pa tayong magsisi habang nasa lupa. Kasi kung andoon na tayo sa impyerno, wala na tayong time magsisi, Camille, no? Po. So, salamat tayo kasi ikaw talaga ang kanina katatapos ko lang mag-devotion, nagpe-pray ako ng tao na gusto kong mashiran. Pero sabi ko, hala sila, Camille, sabi ko, bakit tumawag siya? Kaya hindi ako nag-atubiling tanggapin kasi wala naman din akong amo ngayon. May time akong nagbabasa, wala akong ginagawa. So, meron tayong time ngayong mag-usap, di ba? Salamat kayo, Camille, kasi kahit ang amo mo. Yung amo ko po ay nasa Amerika. Umuwi po sila sa Amerika. Ngayon, iniwan nila ako dito sa bahay mag-isa. Kaya, ngayon ba, may itatanong ka ako, Camille, sa iyo, kasi yung kamatayan, anytime, kumatok sa ating buhay, di ba? Hindi natin alam na yung iba nakatulog lang, kinabukasan ay wala na. Hindi naman sana mangyari ngayon, kasi ngayon is the time to, mag-repent, magsisi. Kasi malay natin, si Lord ay gagawa siya ng paraan para lumakas ka pa ulit. Ang lakas-lakas mo pa noon noong daan-daan ka sa bahay, natutuwa ako sa iyo kasi lagi akong nagbe-bless, nagkwentuhan pa tayo. Tapos ngayon hindi ko na makita kasi nasa loob ka na lang ng bahay, tapos bihira ka nang lumabas, di ba po? Ayun, ang anak mo. Si Kambal kasi ay bahay-simbahan lang po sila, tapos tawag nito yung si Kambal ay nagpa-piano, yung isa ay nagda-drum. So, pasalamat po ako sa kanila kasi kahit wala ako diyan, church lang ang kanilang bisyo or hindi naman yan bisyo, yung calling nila ba, yung gift na binigay ni Lord, talent. Mabait ang anak mo. Opo. Kasi po, Camille, kung laging na mano sa akin. ay, salamat naman po. Kaya nga sabi ko sa kanila, yung mga anak ni si Maripa, pwedeng invite nila diyan sa church. Imagine yung church ay kaharap niyo lang, ilang hakbang, 1 2 3 4 5. Yun lang, no? Pwede ka nang makapasok sa church. At saka yung church naman, Camille, ay hindi po yun yung sabi pag in-invite ka tayo sa church, magiging member. Yun ay in the time will come, kasi dahil sa Holy Spirit na kinakonvict tayo, magpaka-convict. Yun kasi ay parang family ng Panginoon. Yung kung saan tayo nabilong, parang may sariling pamilya tayo. Yan. Hindi naman yung i-invite tayo sa church ay meron kasi ding mga church na pagpapasok ka, talagang paglabas mo, member ka na agad. Pero dyan sa kay Pastor Abner, hindi po yun. Yung nasa iyo po yun, conviction, yung willingness. Kasi pag kasi minsan yan ay parang family ng Panginoon. Sa loob
ang ano kasi na yung presentation ng Panginoon diyan ay parang isa tayong tupa, nasa loob tayo ng bahay ng tupa po. Kaya yun ang ating bahay sambahan, yung church. So hindi naman yun yung church ay for ano yung magka-convert agad ka sa yung religion. Kamili ako ay ano, may isi-share din ako. Ako ay Catholic before, pero noong nakilala ko ang Panginoon, binago ako ng Panginoon. Kasi ako po ay ano, ay pasaway din. Pasaway po ako. Yung medyo may kapagka-boyish ako in the nung kabataan pa, kaya ako ay siguro para sa madaling salita parang tomboy ba. Pero binago ako ng Panginoon kasi wala namang nilikha ang Panginoon kamili na tumboy at bakla, di ba? Nagagawa kasi nito sa Oo. hindi ako makarinig kasi hindi nagagawa kasi ng garahe ng safety. Nagagarahe po. Hindi ako makarinig. Sige, mamaya po, hintayin natin.